One TV special report. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, tayo ay nagtitipon hindi lamang upang gunitain ang isang makasaysayang pangyayari, kundi upang parangalan din ang katapangan, ang sakripisyo at makabayang diwa ng mga Pilipinong nakipaglaban para sa ating kalayaan. Ang araw na ito ay paalala na ang kalayaang ating nadama ngayon ay hindi basta-basta ipinagkaloob. Ito ay bunga ng dugo, pawis at buhay na inialay ng ating mga bayani. Palakpakan natin sila. Sa timang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ating binigyang halaga ang mahalagang kaugnayan ng ating kasaysayan sa kasalukuyan at kinabukasan. Ang kalayaang ating natama ngayon ay bunga ng sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay upang makamit natin ang ating bansang malaya at may dangal. Sa pagdiriwang na ito, naway mas lalo nating pagbigyan ang ating pagkakaisa bilang isang Pilipino. Patuloy tayo magtutulungan tungo sa isang kinabukasang mas progreso, mapayapa at may pantay na pagkakataon para sa lahat. Sa paggunita natin ngayon sa araw ng kalayaan, naway patuloy nating dalhin ang diwa ng pagiging makabayan at patibayin natin ang ating pangakong pahalagaan at ipasa sa susunod na henerasyon ang kalayang itong pinaghirapan at pinaglaban sa ating mga bayani. Muli, maligayang pagdiriwang ng 128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Mabuhay ang lungsod sa Ozamis. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. At mabuhay ang ating mahal na Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga sa lahat natin. Kanunay Asinso. Maraming salamat, Vice Mayor Simplicia Beby Neri, upang maghatid ng kanyang mensahe sa pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ating malugod na tanggapin ng isang leader na patuloy na nagsusulong ng tapat at makabuluhang paglilingkod para sa ating komunidad, para sa kanunay Asenso Ozamis. Mga binibini at Ginoo, ang ating mahal na punong lungsod, Mayor Attorney Sam Norman Fuentes. Ang ating pagbibigay-pugay sa ama ng ating lalawigan, Gobernador Attorney Henry Sibilia Paminal, sa kay Congressman Sanso Fernando Ando Waminal, representante natin sa Segundo Distrito, at kay Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr., ang party list Partido Asenso Pinoy natin. Kay ang ina ng ating konseho, Vice Mayor Simplicia Beby Neri, ang mga miyembro, kagalang-galang na mga miyembro sa konseho ng lalawigan ng Ozamis, pakitayo po para makilala. Pinakilala na sila lahat ni Vice Mayor kanina. Salamat. Ang ating mga
puno sa mga departamento sa ating lalawigan, LGU Ozamis. Pakitayo lang din po para makilala. Salamat. Ang mga punong barangay sa lungsod ng Ozamis, pakitayo po. Ang mga kawani ng Departamento ng Kagawaran ng Edukasyon, pinanguluhan ni SDS Dionisio Liwagon. Salamat. Kawani ng Commission on Audit, ang ating mga veterans, pakitayo po. Sa inyo po ang araw na ito. Ang Knights of Columbus, ang representante sa Archdiocese ng Ozamis City, Father Marvin Osmeña, ang representante sa Philippine Independent Church, ang sa UCCP, ang Ozamis City Muslim Association, salamat. Ozamis Chamber of Commerce, salamat po. Ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce, salamat. Ozamis City Bankers Association, ang sa Misamis University, Lasal, at saka sa Our Lady of Triumph, you free and accepted missions. Katapos ating sa Philippine National Police, pinanguluhan ni Major Agustin Arazo, ang 2nd PMFC. Nandito din ang CHPG, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, at saka mga elemento ng Philippine Army, I understand. So sa lahat natin, mga kapita-pitagan na mga panauhin, ladies and gentlemen, sa sambayanang Ozamis noon, isang malaya, mapayapa, at maasensong umaga sa ating lahat. Ang tema ng ating 128 araw na kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ay nagpapaalala sa atin na ang pag-iral ng ating bansa ay isang patuloy na paglalakbay na nag-uugnay sa mga salinlahi noon, ngayon at bukas. Ang kasaysayan ay nagturo sa atin kung saan tayo nagmula. Ang kalayaan nagpaalala sa atin na ito'y nakamit sa pamamagitan ng paghihirap at pagdanak ng dugo. At ang kinabukasan ay ang hamon na maging karapat-dapat na tagapangalaga sa kalayaan tayong lahat. Sa kabatiran ng lahat, nung isang linggo, nabanggit natin na ang pambansang araw ng Watawat ay isang pasimula sa pagdiriwang at ang pinakabuod nito ay ang araw ng ika-12 ng Hunyo. Ang araw ng kalayaan. Ngayong araw na ito, kung ibabalik natin noong 1898, kumbaga, nung ika-28 ng Mayo
nilusob ni General Emilio Aguinaldo ang garisona ng mga Espanyol. Ngayon ang makabuluhang labanan sa Alapan. Ito'y sa Imos, Cavite. At napasuko niya ang kalaban. Doon una itinaas ang ating bandila. Pagkatapos nito, nung araw ng 22 ng Hunyo, sa araw na ito, nung 1898, 1898, 12 June, doon sa balkonahe or sa pangalawang palapag sa mansyon ni General Emilio Aguinaldo, doon niya diniklara, binasa ang tinatawag ng deklarasyon ng independensya. Naghihiwalay na, independente na ang Pilipinas sa bansang Espanya. Habang binabasa niya itong deklarasyon, ang watawat na winagayway sa Alapan ay doon din winagayway ni isang abogado, si Ambrosio Renzares Bautista, isang kapitenyo din yan. At habang din binabasa ni General Emilio Aguinaldo, winagayway ang ating watawat, doon din unang publiko na pinatugtog ang Marcha Nacional Pilipinas. Ito ngayon ang ating lupang hinirang. So kung sasabihin natin, talagang makasaysayan ang araw na ito. Narito ngayon sa paanan ni Ginoong Dr. Jose Rotasio Rizal, ang ating pambansang bayan, upang gunitain ang talagang makasaysayang araw ito. Wika pa ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa parurungan. Dapat pagbigyan suri natin na ang kasaysayan ay hindi lamang tala ng petsa na pangyayari, ngunit isang salamin na nagbubunyag sa ating mga lakas at kahinaan. Subalit kung tayo'y magbalik tanaw, ang mga tagpo na pilit nilalarawan at giniit ni Gat Jose Rizal sa nobela niya na El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Ito ang mga dantaon ng pag-aapi sa pilitang paggawa, kawalang malasakit, limitadong oportunidad sa edukasyon na nagdulot ng kawalan ng pag-asa at nagpapahina ng loob, kakayahan ng mga tao na umunlad. Itong mga ito ay masaklap na sa paglipas ng isang siglo ay lagana pa rin at nangyayari pa rin sa ating bayan. Hindi natin ipagkakaila ito. Sa pangkasalukuyan, patuloy ang bansa na humaharap sa mga hamong humahadlang sa pag-unlad at pagkakaisa. Hindi pagkapantay-pantay, isyu ng korupsyon, maling informasyon, polarisasyon sa pampolitika, at lumalaking agwat sa pagitan ng mahirap at mayaman, mangmang at nakapag-aral, may oportunidad o wala, umaasa at inaasahan. Sa makatuwid, ang pagsisiyasat ni Gat Jose Rizal ay nananatiling buhay at makabuluhan, at huwag natin ituring ng paghahanap ng dahilan sa kabiguan. Ito ay isang panawagan na pupukaw sa isip at damdamin nating mamamayan. Sapagkat inihayag din at tinatanghal din ng kasaysayan ang isang bagay na higit na dakila, ang tapang ng ating mga bayani, ang katatagan ng ating mamamayan,
at ang matibay na pagmamahal sa bayan na nagtaguyod sa ating bansa sa mga pinakamabigat na pagsubok nito. Ang mga aral ng ating kasaysayan ay hindi lamang dapat alalahanin, kundi isabuhay. Ang kalayaan naman ay higit pa sa kasanlang pampolitika. Ang tunay na kalayaan ay nangangahulugan ang paglaya mula sa kamangmangan, kahirapan, korupsyon, kawalang pag-asa at pakikiasa. Nangangahulugan nito ng pagkaroon ng tapang na mag-isip, na mapanuri, lumahok na may pananagutan at mag-ambag ng makabubuluhan sa lipunan. Babala ni Gato si Rizal, walang mga mang-alipin kung walang magpapaalipin. Pinapaalala nito na ang kalayaan ay may kaakibat na pananagutan. Ang isang malayang mamamayan ay hindi dapat maging tagamasid lamang. Ang isang malayang mamamayan ay hindi dapat isuko o ipagpalit ang kanyang tinig, ang kanyang konsensya, o ang kanyang pananalig sa katotohanan. Ang isang malayang mamamayan ay dapat mananatiling mapagmatyag sa pangangalaga ng demokrasya at pag-ingat sa pinakamahalagang paniniwala na nagpapatatag sa ating bansa. Ang pagmamahal ng bayan ay hindi nasusukat sa salita lamang, kundi sa ating kahandaang tuparin ang ating tungkulin bilang mga mamamayan. Marahil ang pinakamalaking alalahanin ni Gato si Rizal, hindi lamang ang kalayaan ng kanilang henerasyon, kundi ang kinabukasan ng bansang Pilipino. Naniniwala siya na ang pag-unlad ay matatamo sa pamamagitan ng edukasyon, disiplina at pananagutang sibiko. Ang hamong iyon ay nananatili sa gawaing kapaki-pakinabang dahil ang kinabukasan ay hindi maitatayo sa pamahalaan lamang, hindi maitatayo sa pamumuno ng bayan, hindi maitatayo sa pamamagitan ng pagpuna o pagkutsak. Ang pagkabuo ng bansa ay nangangailangan ng pagbuklod, ating pagbuklod at pagsasabalikat ng responsibilidad. Gaya ng kasabihan, lahat ay gustong maging kapitan, ngunit walang gustong magsagwan ng bangka. Kung ganyan ang ating pag-iisip, hindi tayo uusan. Ang kinabukasan ay nakasalalay sa mga sambayanang handang magsagwan. Yaong mga gurong humuhubog sa isipan at katauhan. Yaong mga manggagawang gumagawa na may katapatan at dangal. Yaong mga negosyanteng lumilikha ng pangkabuhayan. Yaong mga magsasaka at mangingisda na nagbabanat ng buto upang makakain ang pamayanan. Yaong mga batang naniniwala na sila ang pag-asa ng bayan. Yaong mga lingkod bayan or tayong mga lingkod bayan na inuuna ang paglilingkod kaysa pansariling interes. Bawat Pilipino ay may papel na ginagampanan sa pagbuo ng mas matatag na bansa. Kung ang kasaysayan ang nagturo sa atin ng pag-aral ng kahapon at ang kalayaan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon, ang kinabukasan naman ang ating sama-samang pananagutan. Ngayon, sa pagdiriwang natin sa 128 anibersaryo ng kalayaan, parangalan natin ang mga sakripisyo ng ating bayani, hindi lamang sa mamagitan ng paggunita nito, kundi sa pamamagitan ng paggawa. Itakwil na natin ang kawalang malasakit. Itakwil na natin ang kawalang bahala. Itakwil natin ang walang pakialam. Itakwil natin
ang pagkawatak-watak. Sa halip, yakapin natin ang pagkaisa, pananagutan, paglilingkod at pag-unlad. Sapagkat ang kinabukasan ng Pilipinas ay hindi nakasalalay sa pampolitika lamang. Nakasalalay ito sa katauhan, paghahalaga at mga gawa ng kanyang mga pamamayan. Nakasalalay ito sa atin. Gaya ng paniniwala ni Gat Jose Rizal, taglay ng mga Pilipino sa kanilang sarili ang kakayahang magtayo sa bansang karapat-dapat ng kanilang kasaysayan, sa bansang karapat-dapat ng kanilang kalayaan at karapat-dapat sa kanilang kinabukasan. Naway, mag-iral muli ang alab ng puso at panibaguhin tayo sa araw na ito. Magbago ang ating panalig sa bayan, magbigay inspirasyon sa atin na magtulungan at magpapatatag sa ating pagtayo sa mas mabuting Pilipinas para sa darating na salinlahi. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Iisang asenso, iisang bayan, iisang kinabukasan. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Usamisnon. Mabuhay! Mabuhay ang Misamis Occidental. Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay! Magandang umaga po. Maraming salamat po, Mayor Sam. Sa patuloy natin na pagdiriwang ng ika-128 kalayaan ng Pilipinas, tayo po ay makinig sa isang espesyal na awit na pangungunahan ng LGU Ascenso Ozamis Chorale. Wala
punto pong ito ay inanyayahan ng lahat na tumayo at makiisa sa pag-awit ng isang awit na nagpapakita ng ating pagmamahal sa inang bayan, sa walang kamatayang espiritu ng kalayaan at sa ating pagkakaisa bilang mamamayang Pilipino. Bayan ko. Makikita po natin ang lyrics sa likod ng ating mga programs ngayong umaga. Aking adhika, makita kang sakdalaya. Dito po nagtatapos ang ating pagdiriwang ng ika-28 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Sa ating pasalamat po sa lahat sa pakikisa, sa ating pagbibigay pugay sa ating mga bayani na nagbubulubog sa atin bilang isang bansang Pilipinas. Maligayang araw ng kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! And of course, we'll now have the photo opportunity.